Frequently asked questions, part 3 na po. Yung mga nagre-request po ng Red Horse, San Mig Pale, Pilsen, San Mig Light, red wine, I don't think na mapagbibigyan ko po kayo dyan. Ano po siya kasi, as far as I know, no, pag uminom ka ng alak, magiging busy yung liver mo in terms of digesting or piniprocess niya ang alak kasi sa liver mo pupunta yan eh. Kaya remember, ang liver, siya po yung nagpo-provide ng glucose habang natutulog tayo in case na bumagsak yung sugar natin, blood sugar, especially me kasi nagte-take ako ng maintenance medicine. So merong possibility na habang natutulog ako, kung gumagana yung maintenance medicine ko at onti lang yung kinain ko, pwedeng bumagsak yung blood sugar ko while sleeping. Kung nakainom po ako ng alak for that day, hindi po matitrigger si liver na mag-produce ng glucose. So po pwede po akong makomatos kasi busy po si liver in breaking down yung alak na ininom ko. So definitely hindi po siya po pwede. Yung mga nagpapatry po ng I think okra po ba yan? Yung mga okra, water, yung mga barley, juice, drink, yung mga herbal po na anong tawag dito, hindi naman po immediate yung effect. Mahirap po siya i-test. Kasi pag ininom po yan, kailangan po yan iinumin natin for I don't know, a couple of weeks or probably 1 month. Tapos tsaka po tayo magte-test kung may epekto ba or hindi. And most of the time, HbA1c po yung magandang i-test kasi historical po siya ng blood sugar ng katawan ng tao. So at least you'll know kung epekto po ba siya or hindi. So nagtatry na po ako na wag na pong kumain ng rice, no. Puro ulam lang po kinakain ko from time to time. Yung pita bread na ginagawa po ni Mrs. From coconut flour yan. Nagtatry po ako niyan sa breakfast, yung almond flour bread, no, and yung coconut flour bread. Pero I'm slowly, kaya ko naman siya eh. Kaya naman ng walang rice. I think siguro pag mas dumadami na yung times na nagha-high po ako, kasi syempre hindi na ako nag-take ng maraming carbs, no, and at the same time may maintenance medicine pa ako, mas dadalas yung hypo ko niyan eh, hypoglycemia. So pag dumalas na po yung hypoglycemia, then I'll go back to my doctor. Tapos we'll see kung ano po yung ipapabawas niya rin sa maintenance medicine ko until such time na ipatigil na niya. Yung mga requests po na talagang alam naman po natin eh, bawal sa diabetic, like for example, may nag-request po ng regular soft drinks or regular coke po yata yun. Hindi ko po siya talaga itatry kasi alam naman po natin yan, no? Sobrang bilis po ng effect niyan. Actually, some doctors would prescribe it in case na mag-hypo ka. Pwede kang syumat ng coke, pero syempre hindi ka pwedeng syumat na sobrang dami yung regular coke. Pwede kang kumuha ng probably yung shot glass ng coke, mga dalawang ganun. Well, of course, chocolate, isa yan sa mga sinasabi rin ng mga doctors in case of emergency. Ice cream yan, alam naman po natin yan na talagang super magpataas ng blood sugar yan, no? Hindi na po natin iti-test yan. Yung mga obvious talaga na hindi po pwede sa diabetic, hindi na po natin iti-test yan. Huwag na po matigas yung ulo natin. Pagka bawal po talaga. Kung talagang gusto po natin ma-cure ang diabetes natin, pag bawal talaga. It's a matter of discipline. Ika nga nila, no? Discipline is the key. Ayan po yan. Yun lang po muna for now. See you guys in the next vlog. Bye bye.